So before we start up, kindly take this time sa prayer. Father, thank you God for again, pinag-isa mo naman po ang iyong simbahan. Father, hindi lang po kami nagmi-meet every Sunday, but we meet as much as possible, Father. For we know that kung wala pong iyong salita, ang matitira lang po sa amin ay ang kadiliman, ang ligaw, Panginoon. Salamat kung paano po napanumbalik sa iyo ang Israel at ang Juda, Panginoon. Ay ganun din ang iyong simbahan, Panginoon, your United Church. Father, as we talk about Jeremiah 31, ikaw po ang naparangalan, Panginoong Jesus. Itong aming panalangin sa pangalan ng iyong anak. Amen. So baka nagtaka kayo, no? Jesus tapos ng inyong anak. But I know, hindi na tayo nalilito sa ganun, ano? So first, sabi ko 21, then following tayo magdi-discuss. Pero mainam kasi nabalikan natin yung 18 to 20, yung kababasa lang ni Ara Joyce. Kasi dito, ang pinapakita sa atin is yung habag, you know. Pero more than sa habag ng Panginoon, I mean, wala namang talagang hihigit sa habag, no? Sa habag ng Panginoon. But more than that, ito, sa pag-aaral ko lang rin, ano, nung binabasa kong bagong libro, yung Everyone's a Theologian by R.C. Sproul. So lahat daw tayo, mga theologian. Pag sinabi kong tayo, yung mga pinagpahayagan, no? Pinagpahayagan ng Panginoon. So doon ko na naintindihan ngayon lang rin talaga na God, though siya incomprehensible, pero hindi siya nangangahulugan na hindi na talaga natin siya mauunawaan. Mauunawaan natin kasi in the first place, merong tinatawag sa Bible na anthropomorphism. Ibig sabihin po noon, pinapaliwanag ng Panginoon yung kanyang mga invisible na attributes sa visible sa atin. Kumbaga, ang nito, yung magandang example is yung kunyari yung mga na dito, mga magulang. 'Di ba at first kahit yung mga anak nyo, yung paano nyo ba kinakausap yung baby, 'di ba? Kinakausap nyo siya base sa kung ano yung kapasidad niya, no? Hindi niya kailangan na kilalanin talaga ikaw yung grown up, pero ikaw being a grown up o yung mas sa kanya, mas nakakaalam sa kanya, no? At ganun tayo. Ang Panginoon, He is infinite and we are finite, no? So yung infinite God, pinakilala niya ang kanyang sarili sa kahit sa kumbaga translate niya yung sa mga finite natin na mga pag-iisip. At dito, pinakita niya one of his attribute is that he is merciful. And unlike hindi po tulad nung nakasanayan natin nung tayo wala pa sa sa liwanag, ang turo po talaga is God loves or mahal tayo ng Panginoon unconditionally. No? But actually, He is, kumbaga, yung judgment ng Panginoon is a just judgment or makatuwiran, no? Makatarungan. So, ang ibig sabihin nun, yung habag niya, bago may habag, no? Ano ang binigay niya sa atin? Yun yung sa pagsasalin, pagsisisi, no? Or in English, which is closer to the Greek word, yung repentance, no? Yung panunumbalik, no?
Hindi lang to basta nagsisisi ka sa ginawa mong masama, kundi nanunumbalik ka sa Panginoon, no? Na minsan mong iniwanan, no? At siya na mismo ang gumawa ng paraan para ikaw ay mapanumbalik sa kanya. So, yun, maganda lang na review yun kasi mamaya mapag-uusapan natin after nung matapos po nung repentance na hindi lang ni Ephraim kundi ni Judah, no? Matapos po nung kanilang pagsisisi, ngayon malalaman natin kung ano yung mga bagong bagay, no? After, 'di ba? Katulad nung verse sa Bible sa 2 Corinthians 5:17 na matapos yung bagong creation is mga bagong bagay, no? Behold new things. So yun pa yung pag-aaralan natin as we go along with the verses, no? 21 to 37. Yun muna yung magiging target natin, no? Sige, pwedeng pakibasa Ate Jamie, no? 21 to 24. 26 pala. Para makapag-move on. Jeremiah chapter 31, verse 21. Maglagay ka ng mga pananda sa daan para sa iyo. Gumawa ka ng mga posteng tanda. Ituwid mo ang iyong pag-iisip sa lansangan, ang daan sa inyong dinadaanan. Bumalik ka, o Birhen ng Israel. Bumalik ka rito sa iyong mga lungsod. Hanggang kailan ka magpapabalik-balik? O ikaw na di tapat na anak na babae? Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa. Ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Minsan pa ay gagamitin nila ang mga salitang ito sa lupain ng Juda at sa mga bayan nito, kapag ibinalik ko ang kanilang mga kayamanan. Pagpalain ka ng Panginoon o tahanan ng mga katwiran o banal na burol. Ang Juda at ang lahat ng bayan niya ay magkasamang titira doon. Ang mga magbubukid at ang mga gumagala na may mga kawan. Sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na kaluluwa. At bagay na nanlulupaypay ay aking pasisiglahin. Mula rooy, nagising ako at tumingin, at ang aking pagkakatulog ay kasiyasiya sa akin. So, amen. So, that's the reading of God's Word. Muli, Okay, so, after nung, yun nga, yung introduction natin sa 18 to 20, kinailangan muna talaga ni Ephraim, na siya ay magsisi. So, much more theological term is manumbalik sa Panginoon. So, and dinescribe sa 21, verse 21, no? Yung nabasa natin. Maglagay ng mga pananda sa daan para sa iyo, no? So here, nakikita natin talaga na ang Panginoon hindi siya ayaw niya, no? Ayaw niya talaga na may mga bagay na wag tayong malaman. O sa pagsasalin sa English, no? God doesn't want us to miss these things or these new things, no? Kagaya ng, 'di ba, kapag meron tayong mga bagong gamit. Ito kasi ngayon ko na-appreciate talaga pala yung tinatawag na in the form of man, no? In relation to the season that we celebrate, Christmas, God, no, who is invisible, no, hindi siya nakikita, unfathomable, hindi talaga siya maunawaan, no? Now, in the form of man, the incarnation of God, no? And so we see the radiance of God's glory. Nakita natin ang kaningningan ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo. So you see, kaya nga po tama po talaga yung gospel na nagpapaliwanag o nagpapakilala, nagpapahayag sa tunay na Kristo, no? So
any religions, anumang mga relihiyon na merong hindi malinaw na pagkaka-describe sa Panginoong Hesukristo. So almost automatically malalaman natin that that religion is a false religion. Kasi kaya nga po hanggang ngayon, no? We stick to the truth, no? That many religions who are claiming to be true religions are not authentic. Hindi po talaga sila totoo. And one of our criteria or criterion or most essential criterion o yung magiging basihan natin is yung Christology na tinatawag. Kung ano yung pag sinabi kasing Christology, dati kasi ang pag ano lang natin, pag may mga logic, pag-aaral tungkol. So hindi po ito, ang meron po sa atin, hindi lang po pag-aaral, though that is the encouragement, no? Kaya nga po, tinext ko si Gab, sabi ko, Gab, mag-aral ka Gab, no? Well, that is an encouragement, but this thing that we have, ito pong meron tayo, ay bagong ano sa atin, bago sa atin. No? Kagaya ng pag tayo umaawit ng bagong awitin at hindi yung nagmumula dahil may bago tayong nalaman ng mga verses, no. It is already in the past. Kumbaga tapos na ang lahat. Bago lang siya kasi ngayon siya inihahayag ng Panginoon sa inyo. So yun talaga yung isa sa lesson, no, na natutunan ko rin. Kaya nga importante po talaga na nagbabasa rin talaga tayo. So yun, I encourage, no, lalo dun sa core team, let us, kumbaga, add to our knowledge. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi po pag-aaral, kung hindi, pag may logos or logic, ang ibig mong talagang sabihin niyan is, ito yung revealed truth sa atin. No? Hindi dahil sa inaral ko to, and therefore, nalaman ko, hindi. Kundi ito ay ni-reveal sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang napakagandang salita. Maliwanag. Kaya nga po, di ba, the word is our light. Ano yan? Kung papansin niyo yung mga Bibles nyo, kaya basahin niyo yung mga Bibles nyo talaga, most of your Bibles, ang nasa harapan is yung dedication, no? Ano ba yung dedication? Hindi, yung parang, ano niya? Oo, this Bible is presented to, di ba, may ganyan. Tapos kung mapapansin nyo, sa dedication page na yan, laging nandun yung Psalms 119, verse 105. Anong sabi doon? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Hindi lang po niya yan sinabi para lang may masabi. Ano? Tunay po na ang salita ng Panginoon ay kaliwanagan sa atin. Kaya kung hindi maliwanag, walang expository teaching. No? So therefore, the word is not revealed to you. Though you are reading from the word. Kaya nga po yung last Sunday, sabi ko sa inyo, mali yung nagsasabi na let us discuss this truth from the Bible. No. Alalahanin nyo, radiance po. Jesus Christ is the radiance, radiation. Sa kanya nagmumula yung energy dun sa mga nag-aaral ng science. And by the way, science is called science dahil ang root word po niyan ay siyensya, ibig sabihin, kaalaman, karunungan, knowledge. No? So, as Christians, wag po tayong bibitiw sa knowledge. No? And how is our knowledge? Paano po tayo nakaka-captivate ng knowledge ng Panginoon? And that is through fearing Him. Di ba? Kaya nung lagi nating lagi na nating naririnig, hindi lang natin nauunawaan pa noon. Pero praise God ngayon, malinaw na sa atin. Nauunawaan na natin. And by the way, kanina, di ba, kaya ko po talaga pinabasa kay Ara yung 18 to 20 kasi naniniwala po talaga ako na ang mga pinatawad ng Diyos ay ginawa niya ring aral. No? Ito yung mga talagang mulat. Kaya wag kayong magtataka na mulat kayo. No?
Hindi lang basta ano yung mga mata, no? Na, hindi nang lilisik ng mga mata, kundi mulat ng mga mata, no? Hindi yung addict lang sa kung anong maganda, mga soft spoken, di ba? Lagi po nating alalahanin, Satan is yung pinaka soft spoken na tao. So lalo no sa mga ladies, no. Huwag kayong maniniwala pag magsalita. Ano yan, yung alam niyo yun? Okay. Yung mabulaklak magsalita, ano. So all words must be founded in the truth, and the truth is only in the Bible. So if a man is biblical, so he is biblical because pinagpahayagan siya. At siya ay may kapatawaran sa kanya. Kaya nga po, though sinasabi natin na gospel is not about kapatawaran, no? Pero alam ng isang nakakaunawa o nakakakilala sa salita ng Diyos, which is Jesus Christ, alam niya na siya ay pinatawad. Kaya nga po sa isang church, pag ang kapatawaran ay kailangan mo pang i-work out, again, that is a sign that that is a false church. Mali pong pangre-relihiyon yun, ano? Pero pag sinasabi na sa isang church, at ito ang turo ng malinaw sa salita ng Panginoon, na ang kapatawaran ay sigurado, meaning it is already tapos na po. So that is the true gospel, no? You need not work for your own, no? Kumbaga, kaya ngayon po ay Christmas, no? So kaya nga po natutuwa ko nung nabasa ko rin ito from Charles Spurgeon. Ang sabi ni Charles Spurgeon, pumarito ang Panginoon hindi para tulungan ng ating mga sarili. No? Pumarito ang Panginoon para tulungan tayo. No? Kaya 'di ba nakikita niyo yung subtlety, yung pagiging banayad ng mga salita, pero kung hindi naman ito nagpapakita ng maliwanag na pagpapakilala sa ating Panginoong Jesus. No? Kaya nga po, Christology, no? Not the study of Christ, but knowing Christ. Kilala po natin si Kristo. So, part of that, is yun, lagyan natin ng mga pananda. Tandaan natin na, si Kristo ganito. Kaya pag may nagsabi na si Kristo ay anak lamang, siya ay nilikha lamang, or okay, markado ka na. Hindi yan tunay. No? Ikaw ay lumilihis doon sa tinatawag na narrow gate. No? Nandun ka na sa mas malawak. No? Kasi mas popular to, mas maraming ito ang kaisipan, ang ideolohiya. So dito rin ako. No. So take note of the word. The word, we have already been sanctified. Tayo ay pinabanal na. Ibig sabihin, huwag tayong papareha talaga, no? Kaya nga po merong verse sa Bible, do not be in conformity to the patterns of the world. No, but be transformed by the renewing of your mind. And how is that possible? No? So you see, how is that possible? Just read the Bible. Easy, plain and simple. Kung makikita nyo dito, dito sa ang Biblia, ang title niya, ang darating na kasaganaan sa bayan ng Diyos. Pero sa NASB naman, it talks about new things, no? Mga bago. So paano malalaman yung latest o yung bago? So by reading the newspaper. And we only have one publication. No, meron lang po tayong isang newspaper, and that is the Word of God. Okay? So doon lang po nanggagaling po talaga yung good news and bad news and good news. Okay? Itawid mo ang iyong pag-iisip. Okay, yung word na pag-iisip. Renew your mind. Paano? Paano nagiging matuwid ang iyong pag-iisip? Is to renew it. Sabihin, to renew it meaning hindi para baguhin ito, kundi alamin mo ito sa salita ng Panginoon, di ba? Because He made all things anew, di ba? Kaya nga po,
Dati ang pagkakaunawa ko talaga niyan. Every morning, pag binasa ko yung John 1, next morning, iba na naman yung sinasabi. So you see, napaka-delikado pala talaga nung posisyon natin noon. Akala natin we are born again Christians, but truly we are not. Paano babago-baguhin yung, di ba, they are new every morning. Kala ko po talaga yun ang ibig sabihin ng they are new every morning. No. Kaya natin nasasabi, they are new every morning. Kasi lahat ito ay bago sa atin. Hindi ito yung paniniwala natin noon. Pero praise to God, siya talaga ang gumawa para maging aral tayo. No, hindi niya lang tayo ginawang mga pinatawad na o mga banal, kundi tayo ay mga aral. No? So, ipamuhay po natin yung ganun. Okay? Bumalik ka o Birhen ng Israel. Ano pong ibig sabihin nito? So, from being prostitute, no? Nadungisan na. Pero dito talaga natin nakikita na yung sinabi sa 20 ay hindi chika lamang. Hindi ito chismis lamang yung sinabi sa 20. Tunay na ang Diyos ay nahahabag sa Ephraim. No? Kaya yung awa niya, pinakita niya, no? From being marumi or yung nadungisan na, ano ang tawag ng Panginoon? Birhen. And we must believe God pag sinabi niyang birhen. Pag sinabi niyang banal, banal. No? Walang makakatanggal nun sa atin. Not unless hindi ka talaga pinagpaliwanagan, kaya madali ka talagang maligaw. So yung verse 21 is, ang isang anak ng Diyos ay kailanman hindi naliligaw. Okay? So bumalik ka rito sa iyong mga lungsod. Then verse 22, so that is a new thing for us. Kaya sabi ko nga sa inyo, after ng pagpapatawad, after ng pagsisisi, panunumbalik at pagpapatawad ng Diyos sa atin, is ito na, mga bagong bagay. So, sana na-excite kayo sa ginagawa natin. No? And sana, may mga bago tayo talagang nauunawaan. No? Pwede kayong mag-raise hand kung meron kayong reactions or mga gusto ring i-share sa congregation natin. Malinaw naman po ba? Okay, so by far malinaw, ano? So, pagpatuloy natin kasi gusto kong mabasa hanggang 37. So, we still have 30 minutes. No? So, hanggang kailan ka magpapabalik-balik o ikaw na di tapat na anak na babae? So, yung meron po talagang ano na pag pabalik-balik, no? Pabalik-balik, ibig sabihin po talaga ay hindi nakakaunawa. Kung pag sinabi ng pabalik-balik, hindi lamang po sa kasalanan, kundi pabalik-balik siya dahil walang direksyon, no? Walang direksyon. So una po talaga sa lahat, meron po talagang direksyon dapat. Hindi maaari na bahala na si Batman. No? Dati ganyan po tayo mag-isip. Kasi nga po yung milagro para sa atin is bahala na si Batman. No? Na magiging milagro ito kapag kahit wala tayong ginagawa sa ating mga sarili, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, importante, kahit na ganun man, no, blessed pa rin tayo. So yung pong mga ganyang mga sinasabi natin dati, actually, it comes from unregenerate or hindi pa po talaga mga born again na mga pag-iisip o yung hindi pa, para meron tayong isang lingwahe sa mga hindi pa talaga aral. No? Yung mga hindi aral ay hindi talaga mga tunay na binuhay ng Diyos. Okay? Tunay na hindi pa talaga sila born again Christians. No? Born again na Christians pa, no? So redundancy lang po yun. But when you are a Christian, then meaning automatically ikaw po ay isang born again. Okay? Kaya po
Wala po dapat distinction sa Christian and being born again. When you are truly a Christian or a follower of Christ, hindi, pag sinabing follower of Christ, sabihin, kilala mo po talaga si Kristo. Ikaw ay disipulo ni Kristo. No? Kaya nga po, marami sa modern evangelical Christians, masyado silang nafo-focus dun sa disciple making, na wala na yung wala nang binibigyang diin dun sa pagiging aral or pagiging born again. No? Basta sa kanila magparami. Pero ano pong ang ating dalangin bilang tayong mga aral na, hindi po magparami, kundi damihan pa ng Panginoon ang pagkakakilala natin sa Kanya. Mag-send pa siya ng maraming messages or SMS sa atin, no? Short messages. Kasi po, pag hindi po talaga, pag nilahat ng Panginoon sa atin, magkaka-impatso po tayo, no? Kasi hindi natin yan mako-contain. Alalahanin nyo, we are finite. Ang ating pag-iisip dito lang. Pero ang Panginoon, He transcends. Kumbaga siya ay higit sa lahat. No? Kaya nga po, small, para maging sa atin, slowly but surely, no? We take the Word of God. So, kaya marami sa atin nanghihina kasi kahit yung paunti-unti, wala talaga. As in, wala talagang pag-aaral man lang ng salita. Pagising sa umaga, okay lang kung sermon ni Arcis Pro lang almusal, no? Hindi eh. Ibang sermon eh, no? So, baguhin na po natin. No? Dito po, yung pagbabago ng Israel ay ginawa po ng Panginoon para kay Israel. So, sana ganun din po tayo. Yung pagbabago natin ay ginawa ng Panginoon para sa atin. No? Hindi yung mahihirapan tayo kasi pinapasa natin, no? Hindi po talaga natin kaya. No? Wala po tayong kakayanan. Okay? Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay. Ito na po yung pinag-uusapan ko kanina. Bagong bagay sa lupa. So, ilang taon na po ang mundo o ang lupang ating ginagalawan, Ara Joyce? Ilang taon na, Ara Joyce? 2020. Ilan sa 2,000? Hindi may na-count sila Adan, no? So nasa 6,000, na po tayo, nasa 6,000 years na po tayo, no? Kung i-calculate natin yung mga bilang ng araw o taon na inilagi ng mga anak ng Diyos, ano? No, kasi mga nasa 6,000 po tayo. Wag po tayo naniniwala sa mga textbook na nasa ilang million years. No. We believe the authority of God in His Word. No? So, naniniwala po tayo sa creation. Ng lahat ng bagay ay nilikha in 6 days. 6 days lang po. No, hindi po yan nag-take ng ilang milyong taon, no? Evolution is bogus, no? Hindi po yan totoo. Wala pong katotohanan sa evolution, no? So yon. So at ito ay bago sa atin kasi nga yung lumang katuruan natin evolution, but now what is new, what is updated is the Word of God, no? Yun po yung cool, no, sa pagiging Christian, no? Updated ka sa latest happenings, okay? So yun po yun. Okay. Bagong bagay. Ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Ito, medyo naguluhan ako dito. Pero I believe inaral nyo to, no? Or na ano ba kayo dito? Natalanghagaan ba kayo dito? Ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Ano pong naiisip nyo dito, Mami Susan? Kailan pinalilibutan ng isang babae ang isang lalaki? Pagwapo, yun po bang ibig sabihin nito? Lolo mo yung baka po meron kang kasi medyo to
Medyo, alam niyo po yun, makata ang pagkakasabi. Ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Sino bang mga makata dyan? So, meron po talagang mga ganitong verses sa Bible. Ano? And para po talaga mag-isip, no? Kasi nga po, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ginagamitan po talaga to ng isip. Hindi ng emosyon, no? Isip po ang ginagamit, no? The Word of God is rational. No? Yung sabi ni R.C. Sproul. The Word of God is rational. No? Sabihin, hindi naman ibig sabihin na, ang Diyos talaga, hindi niya maunawaan. No, mali po yun. Alam ng Diyos na hindi siya mauunawaan, kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para maunawaan mo siya sa sarili mong lengguwahe, sa sarili mong kapasidad. Okay? So that is how merciful God is. No? Napakamahabagin po ng Panginoon sa atin. At sana nakikita natin yun at maliwanag yun sa atin. So nung inaral ko po to, una ko pong naisip, wala. As in blank, ano bang pinag-uusapan dito? But praise to God, meron pong mga komentary si John MacArthur. So, isi-share ko lang rin yun. Ano? And kung yun din ang magiging sa inyo, tawag dito, paniniwalaan nyo, then so be it po. So sa pag-ano po ni John MacArthur dito, pag ang discussion niya is meron pong dalawang pag-i-interpret. Una yung ang Panginoong Jesus, no, yung Emmanuel o si Noel ay kumbaga kinunceive or ano yan? Pinagbuntis. May mas magandang term kasi. Basta yung kinunceive ng ni Maria ang lalaking si Jesus. Pero alam niyo naman po yung utak ni MacArthur, medyo rin po talaga siya. Base naman sa kanyang pag-aaral, ang kanyang naging root word or yung kanyang naging basis naman para mas bumaling dun sa second na interpretation is naman to, sinabi kasi dito berhen hindi niya sinabing basta babae, ang sinabi dito is berhen. So pag sinabing berhen, yun, wala po talagang from the word berhen, kumbaga unblemished or kumbaga wala pang dungis, puro pa. So dito I mean hindi pala berhen kundi babae, babae. Kasi kanina yung berhen and si Mama Mary is a virgin nung siya ay nagbuntis. So dito is simply babae. Sabihin merong yung may ugnayan na sa isang lalaki, no? Ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. So mas bumabaling siya doon sa married life. Hindi doon sa yung first kasi is relationship between mother and his unborn child, yung hindi pa pinapanganak na anak, no? Dito is simply yung yung relationship between a man and a woman or a husband and a wife, no? So kung i-relate natin sa Israel, yung Israel po talaga o yung church ay yung magiging asawa ng kanyang groom, which is Jesus Christ. So mas doon nag-focus si John MacArthur doon sa relationship na yun. And ano yung bago dito? Ano yung bagong bagay dito? So yung bagong bagay dito is pwede pala, no? Na kahit si Israel ay naligaw ng landas, siya ay nakipagkasalo or
meron siyang naging unholy na relationship with other gods, pwede pala talaga na manumbalik, no? So ito yung bago. Dati hindi pwede talaga, alam niyo po ba pag merong ganito sa Mosaic Law or yung sa kautusan na binigay ng Panginoon kay Moses, pag may ganitong ewan ko kung pinapapatay ba, hindi, nakalimutan ko na kung anong, basta merong consequence. No? And dito nakita natin na kahit madungis or tayo ay madungis sa kasalanan, pwede pa rin pala talaga tayong mapanumbalik ang ating relasyon sa ating banal na Diyos. So, ito po pala yung ibig sabihin nito. And later, na pag-uusapan natin, kung mahabol natin, yung bagong tipan. No? And, di ba, sino ba dito yung mga kinasal na? O kung yung ikakasal pa lang, no? Yung marriage is pakikipagtipan, no? Pakikipagtipan sa iyong magiging asawa. So, bago pala talaga yung konsepto ng from pagiging madungis natin o makasalanan, tayo ay nakipagtipan sa isang walang dungis, banal na Diyos. Ito po pala yung sinasabi ni Jeremiah sa 22 na ito ay bago. Hindi po ito imposible, no? Ito po ay bago. And ano po ang kagandahan sa isang pinatawad na ng Diyos, sa isang binuhay na ng Diyos? Siya ay aral. Ibig sabihin, walang mga bagong bagay na sa Kanya ay lumalampas. And we praise God kasi hindi lumampas sa atin itong bagong bagay na ito. Na pwede pala talaga ako na makasalanan, na buong buhay ko, gugugulin ko sa kasalanan. So, wag po kayong maniniwala na magiging perfect na po kayo ora-orada. No. Kahit nakilala na natin ang Panginoong Yesus at tayo napahayagan na ng Panginoong Yesus, every moment of our life, we sin. Because God is holy. Yun na lamang po ang maging natin. No? Banal lang Diyos eh. Kaya kahit anong mabuting bagay na gawin natin, hindi yun sasapat. Ano lang ang naging sapat na kabayaran? Doon sa lehitimong manunubos, at yun ay ang Panginoong Hesukristo. Panginoon. Siya ay Diyos. Okay? So salamat sa likes and heart, no? So nakikita ko yun. So sabihin, nag-a-agree po tayo sa His Community Church. Ang mga bagay na to ay hindi lumagpas sa atin. Kasi hindi hinayaan ng Diyos na ito'y mapalampas sa kanyang mga Hindi to imposible. Ito ay bago. So take it as bago, hindi uncertain. Kasi sa isang church na nagtuturo na ang kaligtasan is uncertain, that is, again, a false church. And ano ang sabi sa atin sa 21? Maglagay ka ng mga pananda sa daan. Kasi baka naliligaw na tayo ng landas. So ano natutunan natin? So God sends message small portions. Maliliit na mga portion po. Para lang ma-digest natin. Para lang wag tayong ma-impatso. Pero those portions, ito po ang magpapalago sa atin. Na kung noon tayo ay mga bata pa, and we reason like a child, talk like a child, but now, because of those little portions of truths, tayo po ay mga grown up na. And so, yung noon ay lumipas na. Ngayon, when we talk to each other, we talk like full-grown man. Tayo na po ay mga aral. No? Mga aral. In verse 23, ganito ang sabi ng Panginoon. So take note, pag meron pong ganito sa Bible, maging focus po tayo kasi ito ang sabi ng Panginoon eh. Though lahat ng nababasa mo ay sabi ng Panginoon sapagkat yan ay salita ng Diyos,
mas magiging focus ka lang pag ito ang sinabi. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sabihin, dito, merong almost every time na may ganito, God is making His covenant. Siya ay nakikipagtipan. Kasi nga po kanina, sinabi natin, ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Ibig sabihin, at ito ay bagong bagay. Sabihin, kahit na marungis na yung isang babaeng yon, no? Siya ay tatanggapin pa rin. At ang Diyos ay makikipagtipan sa kanya. At sa sumunod na verse, sabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin talagang nakikipagtipan ang Panginoong Diyos kay Ephraim na naligaw ng landas. No? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Take note of the title, Diyos ng Israel. So hindi lamang siya basta Diyos, kundi Diyos ng Israel. And pag sinabing Diyos ng Israel, hindi na mas tumataas ang ating pananaw sa Diyos kapag meron siyang apelyido Diyos ng Israel. Hindi po. Again, the reason for the season is not Jesus Christ. Hindi po si Jesus Christ ang nadaragdagan. Ang nadaragdagan ay tayo po. No? Because we are poor. And God is perfect. Hindi niya na kailangan ng ano pa mang karagdagan. Kaya pag dinugtong ng Diyos yung pangalan niya sa Israel, o pag sinabing pangalan niya, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Israel, iyon ay, ang Diyos ay nagiging mahabagin sa mga taong iyon. Sino lamang po si Abraham? Sino lamang po si Isaac? Sino lamang po si Israel? So, sinong nagkakaroon ng appraisal dito? It is not God. Dahil tinawag siyang Diyos ng Israel? No. It is Israel na nagkakaroon ng appraisal. Kaya wag tayong mayabang. No? Pag sinabing Jamie, the son or a daughter of God, hindi. No? Appraisal is doon sa anak. No? Na kaya lang tayo nagiging appraised dahil dinugtong sa atin na tayo ay anak na ng Diyos. So wag tayong nagmamayabang na tayo ang nagpapasya kung papapasukin ba natin o hindi. No, Revelation 3:20, mali po talaga yung pagkaka-render natin noon, no? Hindi po nagmamakaawa ang Diyos. 'Yon, salamat sa reaction no, natatawa no. Kasi ngayon pinagtatawanan natin yung mga kasinungalingan ng kalaban noon sa atin. Hindi porket kasi nagbabasa ka ng verse sa Bible, you are sharing again the truth. No. Kasi sinong unang gumawa niyan? Satan in the Garden of Eden nung perfect pa, nilikha tayo ng Diyos perfect. Adam and Eve, they are created in the image of God, meaning they are perfect. Kaso nga lang, tao, piniling niyang wag maging perfecto. At ito'y kanyang pagpapasya. Hindi to ayon sa pagpapasya ng Panginoon. Kaya wag mong sisisihin ng Panginoon kung ikaw ay nasa impyerno. No, pagpapasya mo yan. Pero wag mo ring isisisi sa'yo pag ikaw ay nasa langit. No, lalong hindi. Gawain yan ng Diyos. Bakit mo kinikredit sa'yo? No? So malinaw po talaga ang salita ng Diyos. Ngayon naman po talaga ako naliliwanagan. No? Kaya as much as possible, hindi na po talaga ako nagko-comment. Kasi pag sa comment, doon na talaga mas maraming pagkakamali. You simply read what is new. Ano ang news today? No? Sana ganun po ang maging natin, gigising ka sa umaga. Ano kaya yung balita na naman sa radyo at TV? And our radio and TV is the Word of God. Hindi naman sinabi na basahin mo Genesis to Revelations in 1 year time. Hindi naman. Ang importante, binabasa mo. Sapagkat
ito ay malinaw na sa'yo. Kasi nga, buhay ka. So, you see, meron pong dalawang mag-aaral. Meron pong dalawang seminaryo. Yung isa born again, yung isa hindi. Parehong nagkaroon ng kaalaman. Yung isa kaalaman lang, tungkol sa Diyos. Pero yung isa, nakilala niya ang Diyos dahil binuhay siya ng Diyos. So ganito ang sabi ng Panginoon, nakikipagtipan po ang Panginoon. At ito ay pakikipagtipan niya kay Israel. Paano niya po sinabi yun? Siya ay tinawag na Diyos ng Israel. Okay? Minsan pa ay gagamitin nila ang mga salitang ito. Ito daw ang mamumutawi sa mga bibig ng Diyos, ng Israel. No? Sa lupain ng Juda. So ito, may dalawang nabanggit. Northern Kingdom first, kasi siya ngayon nawalay, di ba? Siya yung naging kaladkarin, no? Kaladkarin ng maraming Diyos-Diyosan na hindi naman talaga Diyos. Ng mga Diyos-Diyosan. Pero, agad-agad naipasok sa lupain ng Juda. Ibig sabihin, ano pong sinasabi nito? Yung napag-usapan na natin, yung unity of the church. Meron po talagang pagkakaisa. So we have unity, no? Wala na pong Israel, wala na pong Juda, wala na pong Hentil, wala na pong Hudyo. Okay? At sa mga bayan ito, kapag ibinalik ko ang kanilang mga kayamanan. So, kailan daw natin malalaman na ang pakikipagtipan ng Diyos ay naisagawa na? No? Kapag ang iisang tao ng Diyos o ang kanyang mga tao, no, His people, ito po ang mamumutawi. So dito, tinanggal na po talaga ng Panginoon yung division between Israel and Judah. Wala na pong division. Sila ay Diyos na, no? Diyos ng Israel or Diyos ng Israel at Judah. Pagpalain ka ng Panginoon o tahanan ng katuwiran o banal na burol. So ito daw yung mamumutawi sa simbahan o sa Israel o sa sangkatauhan ng Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon, may pagpapala, no? O tahanan ng katuwiran. So ibig sabihin, ito ay wala pong ibang pinag-uusapan, wala pong ibang maghahari kundi ang katuwiran. And kanina napag-aralan ko po, nasa Genesis po kasi ako, doon nabanggit na sa chapter 14 yung si Melchizedek na nabasa natin sa Hebrews, no? Kung matatandaan ng core team, nabasa rin natin sa Hebrew. Nang ibig sabihin ng Melchizedek ay matuwid na hari, no? Na tunay talaga na tayo ay paghaharian. Totoo po talaga yung pakikipagtipan, no? Actually, though hindi pa natin nababasa, pero ito na agad yung naaninag natin sa verse 23. Kasi mamaya ipapaliwanag from verse 27 yung ano po yung bagong tipan o yung new covenant. No? Pero dito pa lang meron ng preview na ginagawa. Ito ay magiging tahanan ng katuwiran. Ito ay magiging banal na burol. Okay? So, saan yan magmumula? Sa mga anak ng Diyos. Hindi ito magmumula sa mga aso, mga baboy. No? Kaya nga po, lagi niyo pong tatandaan yung warning ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 7 verse 6. No? Actually, parang life verse ko na nga yan. No? Dati, ang mga life verse natin, Philippians, yung I can do all things in Christ, no? Who give us strength. Well, you can do all things. Kung alam mo yung konteksto nung sinasabi mo yan, So, yun po talaga. 24. Ang Juda at ang lahat ng bayan niya ay magkasamang titira doon. Ang mga magbubukid at ang mga gumagala na may mga kawan.
Sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na kaluluwa. No? Hindi pagod na kaluluwa, Jamie. No? Pagod na kaluluwa. Sabihin, dati tayo ay pagod sa mga kasinungalingan. Kasi alam niyo po ba anong lang nagagawa ng kasinungalingan sa buhay ng isang tao? Kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, sa kasinungalingan ng dyablo, papagurin lang talaga natin ating mga sarili. Pero in the end, wala po tayong magigain. No? What does it profit a man if he gains the world but loses his soul? Ito po yung inaano nito, binabalik, no? Binabalik, no? Kasi nabasa na natin yung New Testament, no? Pero sabi ko nga sa inyo, walang new, walang old. It's such that in the old, the New Testament was concealed. Ito ay nakatago pa. And on the other hand, sa bagong tipan naman o sa New Testament, what was hidden in the Old Testament was already revealed. And that is through Jesus Christ being the light of the world. No? Kaya nga po John 1, no, though the world was made through him, he is the light of the world, but though the world was made through him, sa kanya to nilikha, but the world did not, hindi siya kinilala. No? Siya ay liwanag, pero ang mundo ay hindi siya kinilala. Bakit? Na kanino ang pagsisisi? Dahil sa mundo. Ang mundo ay, saan siya? Minamahal niya ang kanyang gawain sa kadiliman. Okay? So, okay. Ang pagod na kaluluwa. So, sana hindi pagod, no? Pwedeng pagod ang ating mga katawan, pero sana ang kaluluwa natin ay, tayo ay nasa heaven. Ito yung literal na heaven. Yung, alam mo, na kahit na ano pa man mangyari sa iyo sa mundo, maghirap ka man, madisgrasya ka man, no? Wag naman sana, pero kahit madisgrasya ka man, no? Alam mo na ang iyong kaluluwa ay secured. Kaya hindi pagod. No? Hindi ka nag-iisip. Hindi nag-overthink. Ligtas ba talaga ako? Hindi. Alam niyo po ba kung kailan ko laging naiisip to? Pag sumasakay ako sa airplane. Ligtas ba talaga ako? Kasi baka mamaya bumagsak tong eroplano. Yan pa, no? Pero sabi nga sa statistics, ang ano daw, ang flight daw o yung is the safest form of transportation. No, mas kabahan po tayo pag nasa EDSA tayo, no. No. No, but anyway, kidding aside, no. Sana po meron po talaga tayong peace with God. And that is only peace with God if that is founded by the truth. At ito ay nagmumula sa kanyang salita. So nawa ang salita ng Diyos ang maghari sa atin sa bawat minuto ng ating buhay. Bawat segundo. So iwanan na po natin na mabigat mag-aral ng salita, mahirap man yan intindihin Jello, hindi po. Mahirap lang intindihin kasi hindi aral. Kasi hindi born again. Pero when you are born again, meaning you repent, again, repentance is a one-time event. No? Hindi po araw-araw nagre-repent. No. Maling katuruan po ulit yun. Ano yun? Araw-araw mong pinapako sa Cross Calvario si Jesus? No. It is a one-time big deal. No? Kaya dapat, ikaw ay assured na sa iyong kaligtasan. Sure po dapat tayo sa kaligtasan. Okay? Sapagkat hindi ito gawain natin. Gawain to ng Diyos na lumikha. Sabi nga sa sa Job chapter 38, nasaan ka ba nung nilikha ko ang sanlibutan? Yun lang po ang isipin natin. Nasaan ba tayo nung nilikha ang sanlibutan? Bakit gusto natin talagang tayo ang gumawa ng konsepto ng kaligtasan? Hindi po. Ang Diyos po ang gumagawa ng konsepto. At though bagong konsepto ito sa atin, pero
maniwala po tayo sa katotohanan nito sapagkat ito ang sabi ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. No? Sana ganun po ang ating maging trust sa salita ng Diyos. Pag sinabi niyang banal ka, ligtas ka. No? Hindi man tayo ligtas sa sakit, hindi man tayo ligtas sa mga dilubyo, hindi man tayo ligtas sa mga yun nga, yung mga unfortunate event, no? Hindi natin alam talaga. Swerte na namamatay tayo sa deathbed. Pero marami pong namamatay sa disgrasya, binabaril. Okay? Kaya nga po, when we talk about Christmas, wag po nating, hindi po wise na sabihin, oh, Merry Christmas, o next year ulit. Hindi po wise na pagsasabi yun. Sabihin mo, Merry Christmas, baka ito na yung huli nating Christmas. Yun po ang dapat mag-ano sa atin. Mas wise po yung mga nag-iisip ng kamatayan kaysa yung hindi nag-iisip ng kamatayan. Mas wise po yun. No? Mas maigi pa na purihin ka, mas maigi pa na itama ka ng isang wais na tao kaysa na purihin ka ng isang hindi aral. No? So yun po sana yung natin. So Merry Christmas po sa atin. No? Baka ito na po yung last Christmas natin. Naalala ko tuloy si Digong. Ayan, nag-raisan si Bong. Mag-mic ka, wala kang mic. Ayan. May tanong lang ako. Tanong. Ginagawa mo siya kasi may sinabi ka kanina na yung may dalawang uri ng ibig sabihin na Christianity. Yun sabi mo, yung yung medyo na yung sa kaalaman lang at yung pagkakakilanlan. Okay. Okay, para yung sa kaalaman lang, no? Kasi, naman po tayo po talaga, dinisign po talaga, nilikha po talaga ang tao upang matuto. Alam niyo po, we are not animals. Di ba? Sinasabi ng science kasi ngayon is, we are a higher level of animals. No, we are not animals po. Hindi po tayo aso, hindi po tayo baboy. Tayo po ay tao. And so, dahil po tayo ay tao, natututo po talaga tayo. Kaya when we read the Bible, hindi ko po sinasabi na hindi ka matututo. Matututo po talaga. Kahit yung mga hindi binuhay, matututo po talaga sa buhay pag nagbabasa ng Bible. Kasi marami pong life hacks ang Bible. Actually, yung Noah's Ark, alam niyo po ba hanggang ngayon yung engineering ng Noah's Ark, ng architecture ng Noah's Ark, ginagamit sa maraming vessel, yung mga modern vessel. Yung length times width times height, yung volume, yung yung ratio nun, ginagamit. Pero, yun ay yung sa kaalaman lamang. Pero yung sa nakakakilala sa Diyos, hindi niya po yun nagagamit dito sa mundong ginagalawan natin. But ito ay nagagamit niya sa spiritual, which is yung mas dapat nating isa pamuhay. No? Kaya nga po, God is searching for true worshipers, yung tunay po na mga nananambahan sa Kanya. And they must worship Him in spirit and in truth. So, yung Noah's Ark is not to give us yung design ng isang arko na hindi talaga lulubog. Kundi, Noah's Ark is about Jesus Christ. Yun po yung pinaka-implication nun, and only those who are in Christ, makikita talaga nila na lahat ng bagay ay ginawa kay Kristo at para kay Kristo at sa pamamagitan ni Kristo. So yun po, kilala natin si Kristo. Kaya nga po, hindi magulo yung ating konsepto ng Christology o yung pagiging Kristo ni Kristo. Kaya nga po, kahit sabihin ng Iglesia ni Kristo makailanman na sila ay Iglesia ni Kristo, hindi po tayo maniniwala dyan. Kasi yung Kristo na sinasamba nila ay hindi yung Kristo na maliwanag sa salita ng Diyos. So, pwedeng alam nila na ang Kristo ay pinili, pero hindi nila nalalaman na si Kristo ay Panginoon sapagkat hindi nila
kilala si Kristo. So yun po yung dalawang uri. Merong nakakaalam, pero ang mas matindi po is yung pagkakakilala. Okay? So yun po yung So, yan. Ano na tayo? 1 hour na po tayo exactly. So, praise be to God. Ayan, pagpatuloy lang talaga natin. Tomorrow po, I invite you 4:30 ulit. So, sana marami pa rin tayo. At, yan. So, let us pray. So, review nyo na lang sa, naka-live naman tayo. So, review nyo na lang itong ano natin, mga live natin. So, let us pray. Father in heaven, thank you God sa oras, Panginoon, na ito. Hindi dahil sa oras na kami ang naglaan, kundi sa oras na iyong ipinahayag ang iyong salita, Panginoon. Yun lamang po yung oras na aming tinatanaw, Panginoon. Sapagkat maraming oras na gugugulin namin sa aming mga buhay, pero kung ito ay gugugulin namin sa kadiliman, sa pagiging hindi klaro ng iyong gospel, Panginoon, wala po itong magagawa at wala pong ang maibibigay lamang po noon ay malaman namin yung mga maraming bagay dito sa mundo, pero hindi iyon ang magiging kasiguruhan na makakamtan namin ang rest, Panginoon, sa aming mga pagod na kaluluwa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, great to see you. Ngayon, nasa screen na ulit. So, hopefully sa April, magkita-kita ulit tayo. So, bye for now. See you. Bye. Bye-bye po. God bless po. Bye.